Hanggang ngayon ha, Roque, hindi ka pa din lumalantad. Gusto mo pa yata, yung ano, yung kakalad din ka pa kung saan ka nagtatago. Di ho ba? May banat si Roque dito. Delikadesa naman. Alam ba talaga ni Roque yon? Yung salitang delikadesa ho, mga bossing. Harry Roque doubt J. Ruiz can do PCO job. No? Amid government contract controversy. Sila lang naman ho yung gumagawa ng mga ganyan. 8 araw pa lang daw ho yung tao, meron ng mga sinasabi sa kanila. Binagbibintangan nila na meron daw hong meron daw pong pag-aari. Sabi naman ng tao, wala. Coming from nagtatago sa Kongreso. Hindi balanse lang po tayo kay, saglit lang. Sinong nagbalita nito? Politico.com. Saglit lang, may napansin din ako sa ABS-CBN, Politico.com, GMA, ano pa? Iisa nakikita ko kapag ka ibinabalita si Roque. Kayo, ano napapansin nyo kapag ka si Roque na ang ibinabalita o kapag ka picture ni Roque ang kailangan doon sa balita? Nakabuka na naman ang bibig, no? Buka na naman ang bunganga ni Attorney Harry Roque. Bakit kaya, mga bossing, no? Sabi ni Mishi Cruz, character assassination yang ginagawa kay J. Ruiz. Inggit yan. O, tama. Di ba? Bakit ganun? Nakabuka yung bibig ni Roque. Kada picture na nakikita ko, nakanganga si Roque. Sabi ni Horlito Hasmin, pare-pareho lang naman dog, iba lang lahi. German Shepherd versus Bulldog versus Asong Kalye. Sabi dito sa balita na ito, mga kababayan, former presidential spokesperson wanted sa Kongreso. Ayan, lininaw ko, Attorney Harry Roque hindi pa wanted sa batas, pero wanted sa Kongreso. Ano po? Kaya nga 'di ba nandiyan ka sa ibang bansa, kaya pinipilit mong mag-country hopping. Hindi makauwi kasi kapag umuwi si Attorney Harry Roque, mga bossing, at nakuha, rekta po 'yan. Susubo po 'yan. Ay, ano susubo? Ito ho kasi si Rixol, mga kababayan. Sisihin niyo po si Rixol. No, sa kalagitnaan po nang nagba-vlog tayo kay Attorney Harry Roque, bigla ba naman magko-comment ng susubo? Ang ibig ko sabihin, ang ibig ko sabihin, pagka na-erekta po o pagka umuwi at nakuha si Attorney Harry Roque sa bansang Pilipinas, ididiretso po yan sa Kongreso, mga kababayan. Dahil nakakontempt po yan sa Kongreso, mga bossing. Ang nakakatakot lang ho dito para kay Roque, kapag ka biglang bumaba o pagka sinabing, si Roque hindi naman uma-attend sa mga preliminary hearing natin. O sige, iakyat na yung kaso niyan. Pagka nataon yun at nasa Kongreso si Roque, no, nakakontempt yung sa Kongreso, siguro mahaba na yung 10 araw diyan, pinakamatagal na. Pag na-tiyempo, nando na, ay nako, lipat na po yan, lipat na lang po yan, no, sa oblo. Dahil po yung ikinaso sa kanya, kapag iniangat ho yun, mga bossing, wala pong bail yun. No? Wala pong bail ang human trafficking, mga bossing. Kaya hindi umuuwi si Roque. No? Kaya po, sabi ni Chaudero, pinipilit niya kasing magladlad, maglantad. Kayo talaga? Hindi nga bakla si Roque. Hindi yan bading. Lalaking lalaki po yan. As in, lalaking lalaki po yan. Attorney Harry Roque, pinagtatanggol kita dito Baka pati ako, sabi mo, tignan natin kung mapapatopless natin si Mark Ramos. Wag na po ako, 40 na din ako. No? Pack warrants na ho tayo, Boss Roque. Iba na lang, si Ronil Yang, okay na po yun. Maganda din naman po ang katawan nun at artista pa. Kaya ho ako naniniwala, hindi po bake ito. Lalaking lalaki po si Roque, mga kababayan. No? Siguro trip niya lang. Siguro trip niya lang
Yung magpa-topless ng lalaki, oh. Sabi ni ano, ni XYZ, etc. Maraming topless sa Oblo. Ay naku. Siguro trip ni Attorney Harry Roque yung mga ganun, no, mga kababayan, no? O, mag-e-enjoy malamang. Former presidential spokesperson Harry Roque is raising some red flags about Presidential Communications Secretary Jay Ruiz after he has been linked to a multi-million government contract controversy. Wala naman daw pong katotohanan at sila lang din po ang may gawa-gawa. According to Roque, Ruiz might struggle to lead the Palace Communication Department effectively amid question about his integrity. Ang balita ko ho dito, mga boss chief amo sir, mismong galing na din po kay Jay Ruiz, meron po silang mga babalasahin at meron pong mga maaalis o matatanggal do sa PCO. No? Pinanood ko naman po yung mga vlog nila Mima Alicia, mga kababayan, mukhang ano po, mukhang yung mga planong tanggalin doon is yun yung mga puting ahas daw na naghahatid ng balita doon sa nasa Estados Unidos. Hanggang ngayon po, yung ipinangako nila na USB, hindi pa din po naihahatid. Hindi pa din po nakapapakita. Amoy kepyas na yon malamang. Di ba, Cheryl Santa Maria? Sabi ni Chi One Squad, kalerki si Tita Harry Roque. Anyway, mga boss, ano pa yung kasunod nitong balita nito, yung kay Roque? Ito. He argued that Ruiz should have divested from the media company that benefits from a government deal before accepting his appointment. Sa aking palagay, mahihirapan na maging epektibo si Secretary Jay Ruiz sa kanyang bagong katungkulan. No? Kasi lahat ng tao ngayon mag-iisip sino ang nagsabi ngayon ng fake news. Yung binabantaan niyang mga vloggers na mamamayan na naninindigan sa kanilang mga prinsipyo o kung kahit anong sabihin ng mensahero ng palasyo, alam na nila na may bahid ng integridad. Dahil dapat bago pumasok, bago pa manumpa na PCO, ay dapat siya ay divest na o nag-divest na, sabi po ni Roque. Hindi ko nga alam kung dapat ba niyang tinanggap yung kontrata. Kinakabahan tong kampo nila, no? Kay Attorney Claire at kay Jay Ruizo. Hindi ko nga alam kung dapat ba niyang tinanggap yung kontrata na yan o tinanggap ang posisyon na PCO nung kumita siya ng 200 million sa isang korporasyon na pinatatakbo ng kanyang opisina sa pamunuan. Well, kayo na po ang magsabi, ang sumagot dyan, dahil ang pinag-uusapan natin hindi yung legalidad, kung hindi delikadesa. Uwi ka muna, Roque, para bago kami maniwala sa inyo. Ano? At alam naman namin talaga yung sinabi po at ikinumento, character assassination po. Tingnan nyo, mga kababayan, yung kampo po nila, ano ang sigaw? Pababain na itong mga ito. May kabaho. No? May takot. Nasasaktan. Attorney Claire, yung mga pulgaso, di ba? Ang ginagawa dyan, sinisilaban. Hindi, yung sa mga aso, di ba? Nakikita ko yung mga kapitbahay namin kapag kayong may mga pulgas, garapata, gagawin nila yung garapata, ilalagay doon sa may maliit na takip ng kung ano. Lalagyan ng gaas. Tapos ilalagay yung mga pulgas doon. Yung mga garapata. Tas sindihan na lang. Di ba? Sa mga baboy ba? Sa baboy, hindi, matanong ko lang. Dahil napag-usapan na din ho natin. Napag-usapan natin na yung baboy namin sarap na sarap doon sa Pigrolac, no, yung baboy ng kapitbahay. Ano po ba yung mga peste, no? Doon sa mga baboy, hindi ko alam Kasi wala naman ako nakikitang masyadong balahibo doon. Sabi nito, tatanggalin ko na to. Bakit to? Babasahin ko isa ha. Marcos, never again. Ayuda project, no build. Pinagmalaki nyo pa yung build na gumuho ha. PhilHealth scam. Naku, hindi naman tapos pa yan. Pinag-uusapan pa yan. Tambalos, Bicam, kurap mong gamitin. Kaming mahihirap. Duterte kayo, pag-asa namin, President. Dahil 3 beses mo kinomento yan at ipinlad mo, tatanggalin ko na lang. At least binasa ko, ha?